Umaasa ang liderato ng Senado na lalagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Archipelagic Sea Lanes Act at Philippine Maritime Zones Act. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Consistency. Ito ang nakikita ni Senate President Francis Escudero kapag pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Archipelagic Sea Lanes Act at ang Philippine Maritime Zones Act. Ayon kay Escudero, ang Archipelagic Sea Lanes Act ang kauna-unahang batas na nagtatakda ng karapatan, ownership at sovereignty ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nais din niyang magkaroon ng recognition of foreign judgment pagdating sa arbitral ruling ng dahig na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa teritoryo para mapalakas pa ang legal basis nito. So that no president in the future can change this stance and policy of the Philippines with respect to the West Philippine Sea. That means to say no president can trifle with this position or set it aside, because under our constitution, the main function of the president is to execute our laws. Aminado si Escudero dahil ito ay domestic law, hindi nito mapapasunod ng China, pero it will provide consistency and sustainability and predictability with respect to future actions of future presidents. That we will not see what happened in the previous administration where the Philippines' rights, sovereignty, and interest over this area were diluted. dagdag pa ni Escudero pagdating sa China, hindi opsyon dito ang pagkakaroon ng giyera. Nandyan anya para magpatupad ang Philippine Coast Guard na siyang magbabantay at magpapaalam na nasa teritoryo sila ng Pilipinas. Nilinaw naman ng Senate President na ito ay policy o framework bill na makakatulong sa Pangulo para ipatupad ang arbitral ruling at bagamat hindi budgetary bill, maaari pa rin itong pondohan. Samantala, pagdating sa pagkakaroon ng treaty sa ibang bansa, gaya na lang ng Reciprocal Access Agreement na isang bilateral defense at security pact sa pagitan ng Pilipinas at Japan, kung saan kasama dito ang pagkakaroon ng military training at operations. I believe that these agreements, the RAA and similar agreements with our allies, will enable us to, as I said earlier, provide an effective deterrence while our military is not strong enough to provide that deterrence. Ayon kay Escudero, partikular sa RAA, hindi pa ito nakakarating sa Senado. Anyang oras na dumating ito sa kanila, ay maaaring abutin ito ng 1 buwan para sa deliberasyon at pagbotohan, bago ang deliberasyon na gagawin nila para sa 2025 budget. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.